First time nating sasakay sa HK Express. Yeah. Going to Hong Kong. Look at this one. Oh my goodness. Meron pang pa-sofa. May pa-bathtub. Oh my gosh. Kaka-open lang ng door. Tapos ang dami ng tao dito sa Disneyland Treasures. Oh my God, malinis mo yung kamay mo. Most expensive raincoat ever. Hello guys! Nandito na naman tayo sa NAIA Terminal 3 at nandito tayo ngayon dahil aalis na naman tayo biglaan. Yes, biglaan po tong trip na to kasi due to popular demand, pinapabalik na kami sa Hong Kong. O ayun, pabalik na naman tayo doon for the end time. Kakagaling lang natin doon exactly a month ago. Tapos pagpasok namin dito, nasa number 1 kami bumaba kasi we are flying via Hong Kong Express. And pagpasok namin, magbabayad na kami ng travel tax, which hindi ko ginawa online kasi sayang yung 50 pesos. Wow, nagtipid pa talaga sa 50 pesos. Wala namang pila eh, kaya okay lang. Pagka magbabayad ka ng travel tax, i-prepare mo yung passport mo. Tsaka bayad ka ng cash or credit card. So, yun. Bayad na tayo ng travel tax. 1,620 per head. Pero pag credit card pa lang bayad mo, dahil dalawa kami, may plus 41. Sana nag-online na lang ako. Diba? Ganun din. Pumila pa ako. May charge pala ang credit card. 20 pesos. So, mag-rundown tayo ng mga pre-travel checklist namin. Tapos na ang e-travel, kagabi pa lang. May eSIM na ako, binili ko sa Klook. Tapos, nag-check-in na rin ako kagabi. May hotel na pagdating. So, yan. Ito pala yung HK Express backdrop. So, nag-online check-in na ako. Kaya, dito na tayo. Diretso na tayo dito sa online check-in na lane. Yan yung bag ko from World Traveler. Thank you so much. 8.1. Yay! 8.1. Alam na. Yung susunod. Ito yung susunod. 12.2. Gamit lang ni Mike yan. May other check-in ba? Yes. Dalawa pa. Kasi 4 yung isi-check-in namin eh. Kasi nga, due to popular demand, kailangan na namin bumalik ng Hong Kong para magpasabay. Alam nyo na yun. 13. Ito, gamit ko yan. 13.4. Oh. So, bigat yung sa akin. Kasi may travel altars pa pala yan. Kasi may mga nag-order ng travel altars sa Hong Kong. Ito yung isa from World Traveler. 8.4. Good job. Currently, it's 7:05 p.m. Ang flight namin is 9:10 p.m. So, walang pila dito kami na agad pagdating namin. So, wala pa kaming 5 minutes here at the airport. Siguro mas mabilis yun kung nagbayad na ako ng travel tax online, which I usually do. Pero for some reason, ang dami kong ginagawa. Hindi ko naisip magbayad ng travel tax online. Tapos, dun pala sa e-travel, di ba may bago na ngayon? May departure e-gates na ngayon. So, tinignan ko kung eligible na kami dun sa departure e-gates. Hindi pa. Hindi ko rin alam bakit. Siguro kasi soft launching pa lang nila. Pero frequent traveler naman kami. So, I don't know why. Nilalagyan din nila ng personal tag yung mga personal items or personal bag. May tanong ako. Chine-check nyo rin. Marami kasi nagtatanong kung chine-check nyo yung mga carry-on. Tinitimbang nyo ba siya? Yes. Tinitimbang, no? Okay. Tsaka pati personal. Personal bag. Oo. Okay. Pag binivideo nyo yung mga bags nyo kasi pagka in case may sira yan or mayroong crack, pwede nyo siyang i-complain. Pwede nyo siyang i-claim sa insurance nyo, sa travel insurance. Papunta na tayo sa security check and immigration kasi tapos na. Ito lang ang dala natin. We're gonna stay in Hong Kong for 3 nights, including today. Today is Tuesday. Waiting kami ng Friday. Mabilis lang talaga tong trip na to kasi nga, popular demand. Kailangan lang bumalik. Saglit. Quick getaway. Hindi pala siya getaway. Quick work. Work trip. Hopefully, makastay tayo sa another Disney hotel para mapakita ko sa inyo sa vlog kasi sa reel ko palang napakita yon. Pero inaayos pa kasi ng Hong Kong Disneyland yung Disney Hollywood Hotel stay namin. So, hopefully, positive ang turnout. So, ayan na siya. Nandito na yung passport and boarding pass ko. Ito yung parang immigration gates nila. Ang lalagay mo lang dyan is yung boarding pass mo. Pero yung immigration na departure e-gates, dun yun sa kabila. Pero hindi
hindi pa yata yun pinapagamit. Parang biometric lane lang pala to. Ang tawag dito ay biometric lane. Guys, ayan yung e-gates. Hindi pa tayo eligible dyan. So, next time, i-update namin kayo kung nakapasok na kami dyan. Pero hindi pa. Mga pagkain namin dito sa Raha, Maynila. Thank you. So, katapat na katapat siya mismo ng gate namin, which is 108. Kain mo na kami dinner. Thank you. Yan na yun, ate. Mainit na siya. Thank you. Tikman mo nga. Nakakatawa yung pag... So, it's almost boarding time and finally, first time nating sasakay sa HK Express going to Hong Kong. Yeah. We already did when we went from Hiroshima going to Hong Kong. Yun yung ginawa namin HK Express. Pero yung Manila to Hong Kong, first time namin to go. So, para lang masabi ko sa inyo, totoo yung sinasabi nila na nag-check talaga Chine-check sila. talaga nila. Chine-check Yes. talaga nila lahat ng bagahe. They're very strict. Three seats lang per row. Kaya talagang strict talaga sila dito with their luggage size. Tsaka bayad talaga. Bayad bawat luggage. Ito na yun. Wala silang monitor, walang TV. Yan na yun. It's like Cebu Pacific kasi this is their budget airline. Wala ring meals tong ano namin kasi tipid mode tayo. Tipid mode. My love. Tipid mode. Meron dito. Meron silang magazine. Sarap nito. My favorite. Pineapple bun. Nagbebenta rin sila ng mga ganyan. Rechargeable. Lightning cable. May gadget sila dito binibenta. Pag pupunta ka ng mainland. Nice. Meron din silang luggage scale. Cutie. Yung mga airplane. Ngayon pa lang ako mag-activate ng eSIM ko. So, bumili na ako sa Klook kagabi. So, gagawin ko, purpose ko lang tong activate. Yan. And then, add eSIM to device. Yun na yun. Antayin mo lang 3 to 5 minutes. Do not close the page. Then, activate. Ayan na yun. Kung sa may internet ka, ma-activate mo siya. So, para pagdating dun, on mo na lang siya. O-off mo lang yung main or primary. Ano mo SIM card. Ayan na. Setup complete. Got it. So, pupunta na ako ngayon sa settings. And then, go to cellular. And then, go to here. Turn on. A3. Yan na yun. Ayan yung may number eh. So, I assume ito yung eSIM. Pagka basta always follow the signs. May nakalagay naman dito sa sign immigration. So, bababa ka. Escalator. First time namin bumaba dito. So, hindi namin alam. Sunod lang kami sa mga tao. Tsaka, magte-train ka ba going to the immigration? Napakalaki ng Hong Kong International Airport. Dito lang kami sa T1. So, hindi lahat nagte-train papunta sa immigration. Depende pa rin yun kung saan nakapark yung aeroplano. So, yun yung kailangan nyo. I-take note. Pero huwag kayo matakot. Sundan nyo lang yung mga tao. Tsaka nakalagay naman sa loob ng train kung bababa ka na kung immigration. So, walang problema. Kasi frequent traveler tayo. So, hindi na tayo dun sa mga
visitors. Dito tayo sa HK Residence Eligible Visitors. Ito lang yung ilalagay namin. After immigration, tignan mo dyan kung nasaan yung mga baggage mo. Nasa number 2 daw kami. So, dun pa yun sa dulo. So, ang daming residents. Number 2. Daming residents. Feeling ko ito yung uwian time nila. First time namin kasi magbumiyahe ng ganito ka-late. Usually, umaga kami dumadating or hapon. Ngayon lang kami dumating ng midnight. At super daming tao dito. Tingnan nyo. This is so unusual. Unusual for me kasi nga di kami sanay. Parang halos lahat nandito. Halos lahat ng residents nandito. Ang layo. Number 2 yung baggage namin. Sa number 2, nakalagay UO535 Manila, bags delayed. Tapos meron ditong tracker kung nasaan na yung baggage. Tagal, my love. Kasi wala ring tao dito, kami lang. Kami lang ba ang galing Manila? Siyempre, nakapila pa sila. Nakapila pa sila. O nga pala, mauna pala tayo kasi residents. Residents feeling? Hindi tayo residents. Eligible visitors tayo. Kaya nauna kami sa immigration. Kami pa lang nandito sa may baggage carousel. So wala pa yung mga baggage namin. Hindi pa rin siya umaandar. Ayun, maaga nga kami nakalabas. Maghihintay naman tayo dito ng matagal. Ayun. Daming tao, guys. As in. Alam mo, buti na lang, yung hotel namin malapit lang dito. Like, 7 minutes away. So, di na kailangan bumiyahe pag pa-city. Medyo if ako ang tatanungin nyo, kung dadating kayo ng ganitong oras, tapos sa city pa kayo nakatira, medyo challenge kasi mga 1 hour pa yun unless mag-airport express ka. Ang airport express hanggang 1 a.m. lang. So, alas 12 na. So, kung mag-figure out ka pa at hindi mo memorize, medyo magiging challenge siya. Kaya if ganitong ka-late ang dating nyo, might as well stay near the airport. Nasa Lantau Island, Tongchong, dun lang kayo magbubuk. Tapos kung magbubuk kayo, the day before, hindi, itong mismong, kunwari, arrive kayo midnight, like us. So, nakabook na yung nakabook na yung hotel namin. Medyo sayang lang kasi, syempre, dumating kami late, so hindi namin nagamit yung hotel ng daytime. So, yun. Pero, at least, lapit lang kami magsistay. Ayan na, gumagalaw na yung baggage carousel. Sana lumabas na yung mga bag. 4 yun. Ang dami talagang tao. This is the first time I've seen Hong Kong International Airport arrivals na punong-puno. Hindi naman holiday ngayon. Follow the signs, going to the city, pero magbabus lang tayo. Actually, try natin magbus para may mapakita kami sa inyo kung paano mag-commute ng ganitong oras. Kasi wala nang hotel shuttle eh. Sayang. Novotel pa naman kami. Kaso wala nang hotel shuttle kasi hanggang 11:40 p.m. lang ang hotel shuttle. So, isa yun sa i-consider nyo kung magsistay kayo. Usually, yung mga hotel shuttles hanggang 11:40 p.m. lang sila. May change of plans, guys. Hindi na kami magbabus kasi pag nag-bus kami, meron namang mga night buses pero maghihintay ka pa ng mga 15 minutes, 30 minutes, depende sa bus na sasakyan mo. Tapos, kapag babiyahe ka, it would take you around 35 minutes to 40 minutes going to Novotel. So it's the same kasi maglalakad pa kami ng 13 minutes pag nag-bus kami. Kaya lapit lang ng airport sa Novotel. Like mga 7 to 8 minutes lang. So mag-Uber na lang kami. 1,000 pesos, mga roughly ganun yung fare price ng Uber. 2 na kami nun. Tapos mabilis lang. Tapos hindi na kami kailangan maglakad, di ba? So practical. Tapos pagod na kami, syempre, di ba? Gusto na tayo matulog. Pero meron pa isang option aside from bus, Uber, or taxi. Pwede ka ring mag-Airport Express. So, Airport Express, bababa ka sa Changi Station. And then, from Changi, lipat ka ng Sunny Bay. Tapos Sunny Bay going to Tongchong. So, pag nag-train naman kami, okay lang. Kaso, mahaba rin yung lalakarin namin. Tapos, meron kaming mga luggage, diba? So, medyo matrabaho siya. Pero, doable siya. Tapos, it would take you around mga 30 minutes din. Kasi nga, parang parang magaganon ka na tapos babalik ka pa ng Tongchong. Kaya, wag na lang. Tapos yung gagasusin mo rin sa Airport Express, around 500 pesos per head din yun. To Changi. Kaya, Uber na lang talaga. So, yun. Kaya pag kayo, you have options. Depende sa inyo, depende sa pagod nyo, depende sa budget nyo. Ayan na siya. Ayan na. Ito ba yung sa atin? Yep. Parang antok na yung driver natin
nakasando. Ayan yung Uber namin. Basta mag-download lang kayo ng Uber app. Tapos parang Grab lang naman yun dito. Lagay nyo lang yung credit card nyo doon or payment nyo. Tapos diretso na yun. Match-charge na siya agad. Hi everyone! Commercial muna! Nandito kayo ngayon sa channel ko. My name is Maine Biernas. I started content creation 2023. Nag-start ako sa mga short-form videos and I just started long-form videos here on YouTube last May 2025. So I'm fairly new. I'm a baby YouTuber and I thank you for being here, for watching my videos. And if you find value in all of it, I hope that you will like, comment, and subscribe as well. So why would you subscribe or why would you follow me? If you're the type of person who loves to follow real reviews, raw reactions, and raw emotions, then this is perfect for you. I also share about my faith, being a Catholic. I love churches. I don't like museums, not that much, but when it comes to the Catholic Church, I'm very much okay with it. I love sceneries. I love beaches. I love the water. I'm not a budget traveler. I always make sure that I work hard to be convenient as much as possible, but I'm not a luxurious traveler. Okay? So just to be clear with all of you, hindi ako nagsusplurge for 100,000 pesos per night na room. Hindi rin ako bumibili ng mga luxury items. I'm not that kind of person. Just to give you a background, I'm a former ICU nurse. Now I'm an entrepreneur for 15 years. Line of business ko is skincare, beauty gadgets, home care, and at the same time, my husband and I are also Catholic missionaries. So what does it mean? We are part of the Light of Jesus family or the Feast family. Kaya nakikita nyo kami mag-travel mostly on Asia is because we're also taking care of North Asia, which is Japan and Hong Kong as of the moment. I give tips and tricks. I do not gatekeep things. And as much as possible, I share the real things that are happening during my travel. I'm married, but we have no kids yet. We're still praying for a child. So please pray with us. I'm approaching 40 this year. So andun na ako sa mga chill itineraries. Hindi na ako yung papagod-paguran at hahabulin yung araw para lang matapos lahat ng nasa itinerary. I'm not that kind of traveler anymore. I'm the type of traveler also na on the first day sa bagong bansa or bagong pupuntahan, natutulog muna pagdating ng hotel and then lalabas na lang sa gabi. Ganon. And since you're here on my YouTube channel, you will see affiliate links and affiliate codes. So, of course, to be transparent with all of you, I earn from it. So when you use my discount codes and when you click the links that I have posted in my description box below, I earn a little bit of it with no additional cost for you. So nakaka-discount ka na or nakakatipid ka na, tapos yung matitipid mo, makukuha ko as commission. To tell you the truth, lahat po ng mga kinikita ko sa content creation ko, I have a team who's helping me edit this video. I have a team who's helping me with my Facebook group. I also have a church that I support. Kaya rin gustong-gusto ko na ipagpatuloy ito is because we have people under our care. So this is why I am passionately doing this and continuously doing short form and long form videos is because I want to share my blessings also to other people and most especially my church community. At the same time, this also funds my travels. Yeah, I'm really, really grateful for all of you, most especially if you watch this video and you do not skip ads because the ads pay us. So thank you so much. So that's a little bit of introduction from my part. So yun lang. God bless guys. Enjoy watching this vlog. Here in Novotel. Yan yung bagong shuttle ni Novotel. Oh, ang ganda. Di ko pa yan nasakyan ever. Yay! We are back in our favorite hotel. My top one here in Hong Kong. Finally. Ooh, ang bango. This is my favorite part. When it's mabango. Welcome to Novotel Citygate. Twice na kami nakastay sa ganitong type of room. This is upgraded. Thank you so much, Novotel. Thank you so much. Look at this one. Oh my goodness. Meron pang pa-sofa. May pa-bathtub. Oh my gosh. May pa-TV. Wow. May weighing scale, nag-room tour na agad no? Walang bidet dito, yun lang. Magkahiwalay yung bath at saka toilet. Ito yung bath. Yan. Hot and cold shower yan. Rain shower. Tapos ito yung napakabango na body wash, shampoo, and conditioner na. Ay nako, may mga lagayan pa dito. And then,
This is the his and hers. Ano bang tawag dito? Basta, gets nyo na yon. His and hers, meron din ganyan. Tapos may free water sila. Only yan, hingi ka lang. Meron pa silang mga toiletries over here. Buti na lang kasi wala akong dalang toothbrush. And may water pa and all. So his and hers, ito yung magnifying. So ito yung pambabae kasi yan yung espresso machine. Thank you, Novotel. Thank you, Novotel. Tapos merong initan ng tubig, coffee and tea. Of Lagay course, ng the ice. tea is... Hindi sila Dilma dito. Sorry. Sa Novotel Cubao yun, ng Dilma. Oh wait, pakita mo na yung ref. Yan yung ref. Baka may food sila. Ay, wala rin. Wala. Tapos ito yung closet mo. There. So, may plancha. Boom! At payong. Good job kasi maulan this week. Tapos, may mga extra pillows, bathrobe, safe, slippers, and hangers. I love it. Ito, lagayan to ng luggage. Ang ganda. Ay, ito naman na yan. Ay, bakit ano pa yan? Ano to? Magka-cross lang siya. Yan din yun. Oo nga, no. Okay, so, okay. Ito yung likod. Ayun yung kanina yung likod. Ito yung harap. Yeah. Nice. Tapos ito yung desk mo here. Hi, thank you Lord. Novotel is really my top one. Oh my gosh, ang ganda-ganda. King size bed. Napaka lambot pa ng kama niyan. At saka ng unan. Let's sleep. It's already 1 a.m. Nakatapos ko lang mag-freshen up. So, lumis pa, toothbrush, of course my retinol, and my moisturizer. Naka-bathrobe na ako kasi gusto kong sarap ng feeling na maganda yung kwarto mo. So, mag-bathrobe ka. Ganun. Good morning, guys! It's a beautiful day here in Hong Kong. Gloomy siya kanina pero may sunlight. Look. This is the view from the elevator. Ganda. Ganda talaga dito. So, we are here in the 22nd floor. Yung room namin, 2203. It's an executive premier suite. Yun yung in-upgrade sa amin kagabi. Buti nga may upgrade kasi nga, di ba dumating na kami, 12 na ng madaling araw. So, breakfast tayo ngayon. Actually, hahabol lang tayo sa breakfast. It's already, wala pala akong relo. It's already almost 10 o'clock. 5 minutes to 10 na habol tayo. Kinuhanan na ako ng asawa ko, naunan na siya dun. So, alam niyo naman, di ako breakfast person. Pero, kakain tayo para makatipid tayo today. Ito, salad bar. Wala na, ubos na. Ito, cereals. Ayun si Mike ko. Fruits. Milk. Ito, mga bread. Eggs. Pwede ka magpaluto ng egg. May mga sausage and all. Noodles. Ayan, ito gusto ko. Mainit na sabaw. Dim-sum. Congee. Yan. Ito yung mga toppings. Tapos bacon and hash brown. Malaki-laki. Pero based from experience, guys, inuulit lang din nila yung food. Based from experience. Wala silang variety. I mean, everyday pare-pareho lang yung ulam nila. Hingi lang tayo ng soup. Tuturo mo lang dyan kung ano yung gusto mo. Kumuha pala si Mike sa akin ng noodles. Pero mas gusto ko tong noodles na to, manipis. Sama ng tingin. Hindi mo naman kasi sinabi. Kanina bago ko bumaba, tinanong ko siya, sabi ko, meron bang mainit na sabaw? Sabi niya, wala. Eh, di dumiretso ko doon sa mainit na sabaw. So, nilagay na ulam sa Guys, this is the newly renovated Food Republic here in Citygate Outlets. This is in the 7th floor. So, ito yung parang food court nila. So, ayan, makikita nyo iba-ibang klaseng cuisine. May roasted crispy spring chicken, dumplings, handmade pepper lunch, may Japanese, may Korean. Medyo malaki siya. Mas maganda na siya itsura niya ngayon. Ito, toast box.
Yan, para mapakita ko sa inyo na maraming choices din dito sa Citygate Outlets. Clay pot, Thai, meron din Hong Kong noodles, yan. From 11 a.m. to 9:30 p.m. Okay? Tapos paglabas mo ng food court nila, marami ding mga restaurants din dito sa 7th floor. Ayan, maglibot lang kayo dito, marami. Of course, hindi siya mura. Kung gusto niyo sa murang-murang, pinakamura, hindi ko pa yun napupuntahan pero marami na nagsasabi at saka yung mga locals dito na merong parang palengke sa pinakababa, sa Futong Plaza. So, di ba, dito sa Citygate merong McDonald's. So, sa McDonald's may parang walkway going to the other mall, Futong Mall. Sa pinakababa nun, parang mandun yung mga karinderya. Tapos meron din dito sa Citygate, sa basement, merong Taste Supermarket. Pwede kayong bumili ng mga microwavable dun. Mas mura yun. Pero syempre, di ba, kumain din kayo sa restaurant once in a while para ma-experience nyo rin naman yung life nila dito. Dito kumain na ako sa 6th floor na to. Nasa 6th floor na ako. Dito masarap. For me, hindi siya masarap. Eto, may Genki Sushi din dito. Malaki tong Citygate, guys. Sobrang laki niya. Kaya kung gusto nyo tignan yung mga shops dito, i-ano nyo na lang siya. Google nyo siya. May nakalagay Citygate Outlet Shops para alam nyo na kung nasaan siya. Hindi kayo maligaw. Kasi malaki siya. Tingnan nyo guys, kaka-open lang, as in like kaka-open lang ng door. Tapos ang dami ng tao dito sa Disneyland Treasures. This is in the 5th floor of Citygate Outlets. So, nandito tayo sa Disneyland Treasures. Ito yung mga naka 50% off. Medyo kumonti na yung tao. Actually, hindi lahat 50 off. Kailangan tignan mo rin yung tag. So, here, it's all 50% off and 70%. Paiba-iba yan Dati nga nag-80% pa yan, 90% eh. May mga flash sales, may mga 20th anniv, mga shirts na ganyan, mga damit. Currently, 1:40 p.m. Mainit. Although hindi naman siya sobrang tutok ng araw, pero mainit talaga. Kaya manipis lang yung damit ko. Mainit dito sa Hong Kong Disneyland. Dapat maghanda kayo. Alam nyo bakit? May mga hindi nagde-deodorant. Gusto ko lang sabihin yun dahil hindi ko alam kung may nagsabi na sa inyo ng mga vloggers at content creators sa pag-summer dito sa Hong Kong or sa kahit saang bansa na maraming tao, hindi mahilig mag-deodorant yung mga tao dito. So, alam mo nang hindi Pinoy yun. Pero, ang baho talaga, lalo na pag nasa train kayo, na aircon na. Ang baho. Ang culture kasi nila is that they don't actually They don't what? take a bath in the morning. They usually take a bath in the evening. Oh, ganun? Oo, yun ang culture. Sa Singapore, ganun din. Oh my God. Thank you. Thank you. We're here. Oh, wala masyado nagpapapicture pag ganitong oras. Wow, ang laking bag na ito, guys. Ito naman, Woody lang. Bago rin to. Bago din siya. Ayan, meron ito. Now,
in Plaza Inn. First time natin kakain dito. Fancy. Fancy. First time natin kakain kasi gutom na yung asawa ko. Do you want some tea? Ito itsura niya. Pakita natin. Tada! That is good too. Nice, no? Tsaka ang lamig dito. Kasi super init ngayon. As in. So may mga set menu sila. Nasaan na yung menu? Ito yung soup. Dun sa set na kinuha namin. Ayun pala. Sarap naman. Malaman. If you want to eat here in Plaza Inn, yung menu nila nakalagay naman sa website, sa Hong Kong Disneyland website. So, nandun naman yung mga prices. Like, for example, if you're gonna order the dim sum basket, like yung itong mga characters na to, nasa 108 Hong Kong dollars na to. Medyo pricey siya, kaya yung kinuha namin set na siya. Para 200 plus lang siya. Tapos marami ka nang makakain nun. May rice na yun, tsaka ulam. Pero sabi nga ni Kuya, pwede naman pala kami mag-share. So, 248 kasi yun Hong Kong dollars per guest, per set. Pero sabi naman niya, pwede kami mag-share. So, nag-share na lang kami. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Okay na rin yun, di ba? Kasi alam naman natin na medyo pricey dito. Cute lang nitong dumpling. Sweet soup dumpling, 6 pieces, 78 Hong Kong dollars. Tapos meron din mga drinks, ganyan. Pero hindi na namin yan titikman kasi mahal na masyado. So here's the, what do you call this? Yang chow fried rice with shrimp and pork. And then ito yung spring rolls with Snow White. And what's that? The potato. Tikman natin. Kamusta, my love? Okay naman. Masarap siya. Naku, kuta na ako sa oily na fried rice today. Parang ang dami ko na nakain fried rice. Tapos yung spring roll. Huli na namin kakain si Snow White. Kasi parang nakakahiya siyang i-break. Ano naman to isa? Potato. Potato. Ay, dessert yata to. Ano yan? Pudding? Parang pudding. Potato ko ng potato. Pudding. Hindi ba tayo nagbasa lang in-order natin? Hindi talaga tayo food vlogger. Ready na ba tayong kainin si Snow White? Oh my God, malinis pa kamay mo. Oh my gosh. Ayan, nakakainin na niya. Oh my God, malinis ba yung kamay mo? Kasi red bean siya. Ayun. Parang buchi. Yeah. Parang buchi na siopaw yung ano. Diba? Thank you, Snow White, for letting me eat you. Red bean kasi siya. It's raining, guys, but look at our payong. It's so nice. Guys, umuulan na, kaya napabili tayo ng raincoat for 80 Hong Kong dollars. Pero cute naman eh, no? Pakita mo yung Hong Kong Disneyland. Ayan, no? Cute naman siya. Oh, di ba? Baliktad. It's raining, guys. And my husband has the most expensive raincoat ever. So alam nyo na, guys, pag pupunta kayo dito at alam nyong uulan, magdala na kayo ng raincoat at payong nyo kasi kundi mapapagastos kayo. Alam naman naming uulan, pero talagang gumastos lang talaga kami. Collectible na lang din to. Ang cute naman ng umbrella ko. Toy Story, oh, di ba? Cute pa din siya. Dito muna tayo sumilang sa Andy's Toy Box. Hassle lang. Ang cute lang ng mga sumasakay sa RC Racer kasi tuloy-tuloy pa rin kahit umuulan. Basang-basa na sila. I'm back. After a lot of shopping. Super saya ko today kasi ang dami nagpabili ng Toy Story. Tapos talagang pinakita nila sa akin yung collection nila. So ano siya, alam mo yung parang naging contributor ka nung joy nila
na nabili mo yung gusto nilang bilhin at makukumpleto na yung mga gusto nilang characters. Nakakatuwa yun. Kaya parang it's really fulfilling for me to do pasabay. Kasi alam kong masaya yung mga binibilan ko. Kasi hindi sila makapunta or alam mo yon, nung nagpunta sila dito, hindi sila nakapag-shop kasi mas inuna nila na tapusin yung park, tapusin yung mga rides, tapos nag-alaga ng bata o kaya senior. Kaya natutuwa ako to shop for everyone.